Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa panalo ng Los Angeles Lakers kanina laban sa Minnesota Timberwolves ay naging maliwanag na si Anthony Davis ang focal point ng opensa nila. Clear number 1 option na si AD sa ngayon. Siya nga ay nagdala ng 23 shot attempts. Ganun pa man ay kitang-kita nga dito mga kaibigan ang pagiging balance ng Lakers ngayon at hindi lang asa kay LeBron at AD ang opensa nila. May 16 shots sa LeBron, 14 shots kay Rui Hachimura, ganun din si Austin Reeves at 12 shots naman kay D'Angelo Russell. So almost equal opportunities nga sa starting 5 ng Lakers na nagtala ng combined 91 points. Ito nga ang unang kapansin-pansin na pagbabago sa Lakers. Bukod dito ay ang timely timeout si JJ Redick ay napakalaking bagay sa game na ito. Konting run lang nga ang magawa ng Minnesota ay agad na siyang tumatawag ng timeout at hindi na niya hinihintay na makahabol pa bago tumawag ng timeout tulad sa nakaraang season ng Lakers under Coach Darvin Ham. Kapansin-pansin din sa game na ito na mas maganda na ang ikot ng bola nila at mas mataas ang effort level ng Lakers. Very physical nga sila at talagang nakikipag-agawan sa mga rebounds. Nagtala din sila ng only 7 turnovers sa game na ito. Itong unang panalo ng head coaching career ni JJ Redick at ito din ang unang panalo ni LeBron sa kanyang mga opening games bilang parte ng Lakers organization. Base sa first game ay mahusay na coach si JJ Redick. Subalit mahaba pa ang season and we don't expect na everyday ay ganitong performance si AD. Kaya naman makikita nga natin kung magiging consistent pa sila. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Philadelphia 76ers. Few days ago ay nilabas ko nga ang video kung saan sa regular season na ito ay si Tyrese Maxey ang magiging pinakamahalagang player sa kanilang Big 3 at hindi si Joel Embiid o Paul George. At ngayon ay lumalabas na ang dahilan dito. Sa opening game ng Sixers laban sa Milwaukee Bucks ay out si Joel Embiid at Paul George dahil sa mga injuries sa kanilang tuhod. Inaasahan na makakabalik ng medyo mas maaga si PG. Subalit si Embiid ay expected na out sa buong week na ito at hindi pa tiyak kung makakabalik na ba ito sa second week ng season. So no Embiid, Paul George and Chris Middleton para sa unang tapatan ng Bucks at ng Sixers. Si Embiid ay walang planong magmadali sa kanyang recovery. Kung kailangan ng isang buwan na pahinga upang maging 100% siya ay gagawin niya ito at hindi talaga siya susugal sa season na ito. Expected din nga na ipagpapahinga niya mga back-to-back games matapos nang sabihin mismo ito kung saan hindi nga makapaniwala ang former MVP Kevin Garnett dahil binabayaran nga daw sila para maglaro ng 82 games. Sa first week ng season ay makakalaban ng Sixers sa Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Indiana Pacers at Detroit Pistons. Expected na out si Embiid sa lahat ng game na ito at inaasahan na makakabalik siya at makokompleto ang kanilang lineup sa game laban sa Memphis Grizzlies. So time to step up muna sa mga tulad nila Andre Drummond, Kelly Oubre Jr., Caleb Martin at Jershwan Yabusele. Sa absence sila Paul George at Joel Embiid. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Bagong matapos ang video ay mabigyan po sana natin ng oras na ipagdasal ang ating mga kababayan sa Bicol kung saan madami sa kanila ngayon ang lubog sa baha dahil sa bagyo na dumaan mga kaibigan. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Maraming salamat po.